Sa halip na sumugod sa club nang dahil siya nalaman niya sa tawag, iminabuti ni Nati na magtungo ng apartment. Ewan ba niya? Umaasa siyang baka magawi doon ng nobyo pagkatapos niyang magsaya. Baka kasi kapag pumunta siya doon, ay magaya sa dati na mapahiya na naman siya. Ayaw naman niyang puwersahin si Gaston na sabihin na kasintahan siya. Lalo pa ngayon na may hindi sila pagkakaunawaan. Siya na lang ang pilit na uunawa sa kasintahan na para na rin naman sa kanila. Titiisin na lang niya muna ang lahat. Kapag hindi siya dumating, edi uuwi ako ng mansyon namin kagaya ng ginagawa ko dati. Maliit na bagay lang. Higa na rin natin sa sofa na mabigat ang pakiramdam, lalo na sa may bandang dibdib niya. Nakatulugan na lang ni Nati ang paghihintay kung kaya naman pagdating ni Gaston doon. Ang buong akala niya ay walang tao. Nakapatay ang mga ilaw na sinadyang gawin ni Nati. Sa kusina lang ang bukas noon na hindi gaanong kita sa bandang sala. Pagbukas niya ng main switch, sasali tumambad sa kanyang payat na katawan ng nobya. Nakahiga ito sa sofa at pilit na pinagkakasyang kanyang sarili. Parang may batong dumagan sa dibdib ni Gaston nang makita siya. Una niyang napuna ay ang pagbaba ng timbang ni Nati na alam niyang maaring siyang dahilan dahil bigla na lang niya itong iniwasan at iniwan sa ere. Nilamon pa siya ng konsensya. Nanuot na ang guilt sa kanyang kalamnan. Guilt na kasalanan niya lahat ito. Natalia, mahina niyang usal sa pangalan nito, nanatili namang tulog pa rin. Uminit pang bawat sulok ng kanyang mga mata at parang hindi marinig nito ang hikbi niya. Natutup na niya ang bibig dahil hindi na niya mapigilan pang sarili. Bumalatay ang awa sa kanyang mga mata. Dapat hindi niya yung ginawa sa nobya. Hindi niya maatim kung ilang gabing naghihintay doon ng kasintahan tapos pagising nito ay sasalubungin lang na kabiguan dahil hindi naman siya dumating. Habang siya masarap ang tulog sa kanyang silid sa Baguio, ang nobya niya'y nandito at iniisip na bigla lang siyang darating dito. Sobrang saklap noong kung iisipin para sa isang kagaya ni Nati. Yun ang paulit-ulit niyang binubulong. Anong ginagawa mo dito? Bakit nagpupunta ka pa dito? Mahinang usal niyang muli na parang may bara ng lalamunan habang nakatingin pa rin sa stress at maputlang mukha ni Nati. Halatang problemado. Mabagal ang naging hakbang ni Gaston palapit sa banda ni Nati. Puno yun ng pag-iingat na huwag nitong magising. Paskwat siyang naupo sa bandang ulo ni Nati na naging dahilan upang manlabo na naman ang mga mata. Sabik na humaplos ang likod ng kanyang palad sa bukas na luha nito. Nakitang-kita sa mukha na bahagyang natuyo na. Sumakit pang puso ni Gaston nang magdikit ang balat nilang dalawa. Miss na miss niya na ito, ngunit hindi niya makayang halikan na madalas niyang gawin kapag magkikita sila. Gustong-gusto din niyang dampian ang labi nito upang mapawi lang ang pananabik, ngunit alam niya na kapag ginawa niya yon ay baka hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na lumagpas doon. Hindi ka pa ba nakakakain ng maayos? Pumayat ka, Natalia. May piyok ng kanyang boses. Ilang beses na muna siyang huminga ng malalim bago niya sinubukang buhatin ang katawan ni Nati. Gusto niyang dalahin ito sa silid na makahinga ng maayos at hindi manakit ang katawan nito sa sofa. Hindi yung sa sofa lang siya hanggang umaga. Bago makahakbang si Gaston ay nadilat na ni Nati ang kanyang mga mata na naalimpungatan sa pakiramdam na may bumuhat sa kanyang katawan. Nagtamang kanilang paningin ng gobernador ng buong akala ni Nati na sa panaginip lang siya. Hindi ito tunay na tao. Gaston, usal niya na hindi napigilan ang mga luhang muling bumaba. Humawak ng kanyang isang palad sa pisngi ng gobernador upang siguraduhin na hindi panaginip ang lahat ng iyon. Nang maramdaman ang init ng mukha nito sa kanyang palad at maamoy ang init ng hininga nito na may kahalong amoy ng alak, malakas na siyang umatungal doon ng iyak na parang isang sanggol. Sinapon na niya ang mukha ng dalawa niyang palad upang itago ang kanyang pangit na itsura habang umiiyak. Nataranta naman si Gaston na sa halip na magtungo na silid ay naupo na lang ulit sa sofa. Karga niya pa rin ang katawan ni Nati na alam niyang malaking timbang ang nabawas dahil sa gaan nito. Natalia. Basag ang tinig na sambit ni Gaston na niyakap ng katawan ni Nati na karga pa rin upang subukan tong patahanin. Shh! Kumalma ka, hindi mo kailangang umiyak ng malakas. Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang ang tagal ko na naghihintay sa'yo dito? Akala ko hindi na tayo ulit magkikita. Bakit ayaw mo na akong kausapin? Sabi ng sekretary mo palagi kang busy. Busy ka ba talaga? O iniiwasan mo ko? May panahon ka nga sa premiere ng movie ni Paloma. Tapos sa akin wala. Ano bang naging kasalanan ko? Bakit mo ko sinasaktan? Bakit ginagawa mong lahat ng ito, Governor Barcelo? Humigpit pang yakap sa kanya ni Gaston. Hindi na rin niya makayanan ng sakit na dulot ng boses nito sa kanyang puso.
Lunod na lunod na rin siya sa sakit doon. Hindi niya pinali sa mga luha ni Nati na kapag ginawa niya, ay piyadang makakalimutan niya ang dahilan kung bakit niya ito kailangang hiwalayan at iwasan. Nang lumakas pa ang iyak ni Nati, ay napilitang siyang ilapag ang katawan nito sa sofa at paupuin. Nagtungo siya ng kusina at paglabas muli ng sala ay may dala na siyang isang tubig para kay Nati. Ibinigay niya yon kay Nati, ngunit hindi ito tinanggap ng babaeng na natiling umiiyak pa rin. Tinanggal niyang dalawang palad sa mukha upang ipakita lang kay Gaston ang patuloy na patak ng kanyang mga luha. Luha ng kalungkutan, mga luha ng pinagsama-sama niyang mga emosyon na noon lang niya nailabas. Sagutin mong tanong ko, bakit ginagawa mo sa akin to? Si Paloma bang dahilan mo? Siya na ba? Hindi doon muling umiling si Gaston upang itanggi at pabaluanan ang masamang kutob at bintang ni Nati sa kanya. Para sa kanya, ay mabuti na rin yun ang isipin ni Nati nang mabilis nitong matanggap ang lahat. Lumabas man siyang masama sa paningin nito. Hindi niya yon papabulaanan. Oo, masasaktan niya ang nobya, pero yun lang ang alam niyang dahilan upang hindi niya ito magawang mapahamak sa hinaharap. Higit na mas masaklap ang bagay na yon kung mangyayari. Higit na hindi niya magagawang labanan pa. Pareho silang mapapahamak. Pareho silang mawawala sa tamang katinuan. Pareho silang mahihirapan. Sa susunod, huwag mo na akong hihintay na pumunta dito dahil busy akong tao. At hindi rin ako darating. Sa halip ay sambit ni Gaston na mas bumasag pa sa pusong durog na ni Natalia. Gusto pa naman ni natin na tanungin kung bakit, ngunit hindi pa nga nito nagagawang sagutin ng una niyang mga katanungan. Naisip niya na ayaw na nito kung kaya ganun ang ginagawa sa kanya. Maraming dahilan. Maintindihan niya naman kung ipapaliwanag nito ng maayos. Pilit niyang intindihin yon kahit na mahirap. Masyado na akong matanda para sa'yo. Hindi tayo bagay at saka hindi ako mabuting tao, Nati. Sino nagsabi niyan? Hindi yan totoo. Kinausap ka ba ng isa sa mga kapamilya ko? Binantaan? Binalikan ni Nati sa kanyang isipan ang mga napagdaanan nila at wala siyang makita doon na masamang ipinakita si Gaston sa kanya. Lahat yun ipabor sa kanya. Mabuting taong gobernador, kaya kung sino man ang nagsabi na masamang tao ito, tsak na hindi kilala si Gaston. Walang mali at kulang sa nobyo. Sa paningin niya ay sobrang perpekto nito. Wala na siyang ibang hahanapin pa. Kumpleto na. Makinig kang mabuti sa akin, Natalia. Pagod na ako sa relasyon na meron tayo. Masyado kang isip bata at hindi ko na kayang mahandle yon. Maraming bagay ang naghihiwalay sa atin. Hindi tayo pwede. Yumakap na si Nati kay Gaston habang paulit-ulit na umiiling habang umiiyak na naman. Batid ng puso niya na sinasabi lang yun ng gobernador upang pasamain ang imahe niya at tuluyang maitaboy na siya. No, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo kahit na anong dahilan pa ang sasabihin mo. Kaya kong magbago, Sabihin mo lang sa akin kung saang banda ang babaguhin ko para lang maging bagay tayo, please. Don't break up with me. Governor Barcelo, hindi ko yun kaya. Mahal kita, sobra. Alam mo naman yun, hindi ba? Huwag mong gawin sa akin to. Huwag mo kong bitawan. Huwag mo kong basta nalang iwanan. Anong mali ko? Patuloy na pakiusap ni Nati na pilit pang hinigpitan ng yakap sa katawan ni Gaston. Sa sinabi niyo ni Nati ay parang sinasakal ng invisible na mga kamay ang leg ni Gaston. Imposible, pero pakaramdam niya yung libo-libong karayom ang bumaon sa kanyang puso nang dahil doon. Pilit niyang kinalas ang yakap ni Nati kahit na ayaw pa rin itong bumitaw. Daman na niyang pangangatal ng katawan, ilang segundong naipit na ni Gaston ang mga mata upang pigilan ang sariling gumanti ng yakap dito. Walang patutunguhan ng relasyon natin, Nati. Wala rin akong planong pakasalan ka. Sinabi ko lang yun para makuha kong loob mo. Ginamit ko lang yon para mahulog ka ng tuluyan sa akin. Sinungaling ako. Sa narinig ay nahimasmasan si Nati. Wala itong plano pakasalan siya? Bakit? Ang sabi nito sa kanya ay gusto siyang bumuo ng pamilya na siyang magiging ina. Kasinungalingan lang din ba ang lahat ng mga pinakita niyang pagmamahal sa kanya? Kahibangan? Dama niyang pagmamahal ng gobernador na wagas. Hindi yun huwad. Baka naman nakahanap nito ng iba at pinapasama lang ang sarili niya dito. Marahas na pinalis ni Nati ang kanyang mga luha. Mugto na kaagad ang namumula niyang mga mata noon. Tinignan na niya ng matalim si Gaston, ngunit wala naman yung naging epekto. Malinaw na ginamit lang siya nito. Katawan niya lang ang naging habol nito na kusa't malaya naman niyang ibinigay noon. Kaya wag mo nang ipilit. Tama na, tigilan na natin ang lahat. Ayoko na, Natalia Bentacourt. Ang sabi mo hindi tayo maghihiwalay kahit na kailan. Pakakasalan mo ko.
Muling iyak na ni Nati, nakatingin sa kanya, parang pinapatay ng itsura nito sa labis na nakalarawan na sakit sa kanyang mukha noon. Anong nangyari? Bakit mo ginagawa sa akin to? Ganyan ba ako kabilis bitawan? Hindi totoo ang sinasabi mo. Alam kong nagsisinungaling ka lang. Hindi ganyan ang pinaramdam mo sa akin noon. Hindi ganito. Hindi na nakayanan pa ni Gaston ang tunog ng malakas na iyak ni Nati. Yung pader na itinayo niya sa kanilang pagitan ay winasak niya rin. Mahigpit niya na tong niyakap at tinagod ng likod upang aluin. I'm sorry baby, tahan na. Sorry kung nasaktan kita. Hindi ko na lang talaga alam ang gagawin ko. Alam kong makakabuti to sa'yo. Sa akin dahil ayokong mawala ka. Tahan na, tama ng iyak please, Nati. Pinalis ni Gaston ang mga luha ni Nati. Yumakap na rin sa katawan niya si Nati na mas bumuhos pang mga luha. Sabi na nga ba niya, nagsisinungaling lang ito sa kanya. Mahal siya ng gobernador. Humagod pang kamay ni Gaston sa kanyang likod upang aluin siya at tuluyang patahanin. Umiyak pa siyang lalo. Huwag mo nang uulitin yun please. Governor Barcelo, kung gusto mo makipag-break sa akin, kausapin mo ko ng maayos. Sabihin mong dahilan kung bakit kailangan nating gawin ng bagay na yon. Sunod-sunuran na paulit-ulit na tumango si Gaston kay Nati. Nahanap na nito kaagad ang labi ng nobya na sobrang miss na miss na niya. Nang gabing yon ay muling nanumbalik ang pagmamahala nilang dalawa ng buong akala ni Gaston ay magagawa niyang putulin ng ganong kabilis lang. Ang hindi niya alam ay masyadong naging malalim ng pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Hindi niya pa rin pala to kaya. Hindi niya kayang makita si Natalia Bentacourt na sobrang nasasaktan at nahihirapan. Kagaya na lang nito. Ilang araw silang nanatili sa apartment. Paunti-unting bumabalik ang sigla ni Nati at ang gana niya sa pagkain. Ganon din si Gaston na naisip na gagawa na lang niya ng paraan ng lahat. Papasundan na lang niya ng lihim si Natalia sa mga sandaling hindi sila nito magkasama. Ganon nga ang ginawa niya kung kaya naman ay naging kampante ang gobernador na magiging okay ang lahat hanggang sa bumalik ang isa sa kanyang mga naging kasintahan. Si Margie na bigla na lang sumulpot at maging isang government employee. Hindi lang yun ang naging problema ni Gaston na akala niya malala na. May mas malala pa pala doon at yun ay ang makidnap ang kasintahan na kanyang mga katunggali na ang unang akala niya yung tungkol sa project ang Mitcha. Nakakasalukuyan niyang ginagawa ang siyang may kagagawan doon. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Bulalas ni Gaston na hindi na alam kung alin pang uunahin niya. Ang pangyayaring yun ang naging dahilan upang magdesisyon silang maghiwalay. Hindi na nagawa na ni Nati na makapalag dahil kasalanan niya kung bakit ito nangyari. Hindi niya rin nasabi na buntis siya kay Gaston sa bilis ng mga pangyayari. Sinabi niyang aalis siya ng bansa, ngunit pagbaba niya ng Baguio sa Bulacan lang din ay nag-stay malapit sa luma nilang apartment kung saan ang mga alaala ng dating kasintahan. Doon niya pinili dahil doon siya komportable kahit na masakit din naman ang lahat ng iyon. Humihimig-himig pa ng isang sikat na kanta si Nati habang nag-impake ng kanilang mga gamit at damit na dadalhin mag-ina sa bakasyon sa Italy. Dalawang wala pang lamang malaking maleta ang nakalatag sa ibabaw ng kama kung saan ay maingat na inilalagay din natin ang kanilang mga gamit na dadalahin. Nasa tabi noon si Brixton na nilalaro ang robot na bagong bigay ng kanyang ama. Panaka-nakang tingin ng inosenteng mata nito sa ginagawa ng ina. Hindi pa rin napawi ang ngiti doon ni Nati na hindi na mahintay ang bakasyon nila. Marahang tumango si Brixton. Alright, sa hand carry na lang. Sinigurado ni Nati na wala siya doong makakalimutan kaya naman nilagyan niya ng check ang mga nakalista niyang gamit once na nailagay na yon sa loob ng maleta. Good for 2 weeks ng mga damit na dadalahin natin para naman hindi na tayo mamroblema. Aniya pa kay Brixton na animoy maintindihan ang sinasabi niya dito. Patapos na siya sa mga yon nang pumasok sa loob ang kanyang ina na kaagad namang sinalubong ni Brixton upang hindi nito magpakarga. Hindi inalis ng ginang ang mga tingin kay Nati. Makikita sa mukha ng anak kung gaano to ka-excited at kasaya sa bakasyon nila. Mag-enjoy kayong mag-ina doon. Unang travel niyo to kaya dapat i-enjoy, Natalia. Yes naman, mommy. Sisiguraduhin ko mag-enjoy kami ni Brixton doon, hindi ba anak? Hawak pa ni Nati sa baba ng anak na ngumiti at tumango bilang pagsang-ayon sa kanya. Gusto ko sanang sumama sa inyo para may katulong ko sa pag-alaga dito kay Brixton. Kaso ayaw naman akong payagan ng daddy mo. Pahagi ng ginang matapos na muling yakapin ng kanyang apo at talikan sa pisngi. Isa pa banding na rin niya ng mag-ina yun. Sure ka ba na ayaw mong magsama ng kahit na isa sa mga maid? Alali lang sa mga kailangan mo, Nati, para naman hindi ka mahirapan sa pag-asikaso sa anak mo.
Mulinggit ng ginang na makailang beses na niyang tinanggihan noong una pa lang na iminungkahi niya. Hindi na mommy, kaya ko naman ang alagaan si Brixton ng ako lang. Sa kasanay na ako, nakalimutan mo yata na 2 taon ko yung ginagawa. Huli pang pagtanggi ni Nati. We are okay mommy ha? Tatawag-tawag na lang kami sa'yo habang naroon kami. Umiling ang ginang bilang form ng kanyang pagtutol sa sinabi ng anak. Ibang bansa yun anak, malayo dito. Malaki ang pagkakaiba sa Pilipinas. Tumigil na sa kanyang ginagawa si Nati na isasara na lang ang zipper ng maleta nila ng anak. Hinarap ng inang bakas na sa kanyang muka ang labis na pag-aalala sa kanila. Mommy, tumatanda ka na talaga. Laki ako sa ibang bansa. Doon ako gumraduate, hindi ba? Hindi ako mawawala. Huwag ka na mag-alala. Parang ayaw mo naman kaming paalisin na. Biro niya pa upang pagaanin ng nararamdaman ng ina na alam naman niyang normal lang. Ayaw talaga ni Nati na magsama ng maid. Hindi dahil sa ayaw niya talaga kundi dahil makakasama naman niya doon si Gaston. Ayaw niya dahil gusto niyang maging exclusive ang bakasyon na yun para sa pamilya nila. Matagal niya na kayang pinangarap na mabuo sila sa mga travels kagaya ng ibang pamilya. At ngayon nagkaroon na sila ng pagkakataon, sisirain niya pa ba yun? May mga bodyguards at secretary na nga si Gaston na kasama. Tapos magsasama pa siya ng maid. Hindi nila kailangan ni Brixton ng makakasama doon. Pero Natalia, Mommy, magtiwala ka sa akin. Walang masamang mangyayari sa aming mag-ina kung hindi ang mag-enjoy sa paglabas namin ng bansa. Hindi mo kailangan mag-alala. Binigyan niya ng yakap ang ina upang mapanatag ng kalooban nito. Kumibot ang bibig ng ginang na halatang may nais pang sabihin sa kanya, ngunit hindi na nito yun ginawa pa. Gumanti na lang siya ng yakap kay Nati na lumakas ng muli ang ginagawa nitong pagtawa. Sa kabilang banda ay nag-impake na rin si Gaston, yung iba sa mga gamit niya yung nagawa na niyang ipasikaso sa kanilang mga maid. Ibibigay niya lang lahat ng listahan noon at sila nang bahalang kumuha at mag-asikaso. Kunti lang naman dinagdag niya. Ginilid niya yon sa gilid ng silid matapos nakunan ng picture at sinend kay Nati. Pahiga na siya nang pumunta ang ina. Alam na niya ang sasabihin nito, katakot-takot na mga paalala sa kanya. Nagkita kami ni Direktor Tabora. Pumunta siya dito kanina. Napalunok na lalaway si Gaston na mabilis na napaahon sa tangkang paghiga ng kama. Anong sinabi niya sa iyo, Mama? Muntik niya nang malimutan ang babae sa sobrang sayang kanyang nararamdaman. Ang buong akala niya ay nag-usap na sila nito ng matino at ang pagpunta sa mansyon nito nang hindi niya alam. Ba't niyang may kakaikibat yun na magiging problema? Problema na hindi niya inaasahan. Lalabas ng ganong panahon kung kailan nagkakamabutihan na sila ni Nati. Wala naman, nangangamusta lang siya. Hindi kumbinsido doon si Gaston. Kilala ni Gaston ng ina at kilala rin ito si Margie na buong 2 taon ay nerereto silang dalawa dahil hindi naman sila nagkakalayo ng edad. Noong hindi niya pa kilala si Nati, palagay ang loob niya kay Margie dahil mabait ito. At naman niyang may pagtingin ng babae sa kanya pero hanggang doon lang yon. Wala silang ibang napagkasunduan. Hindi na siya magpapakamalinis na bilang lalaki. Minsan may nangyari sa kanila pero kapwa sila matured kung kaya naman. Wala ring ibig sabihin yon. Nagtagal ba siya? Hindi rin. Ang sabi lang niya may pinuntahan siyang malapit kaya sumaglit na siya dito. Pag-alis ng ina sa kanyang silid ay tinawagan niya si Margie upang kumprontahin. Bakit ka pumunta dito, Director Tabora? Diretsong sita niya kay Margie pagkasagot. Mahinang tumawang babae ang tawag niya. Hi, minamahal kong Governor Barcelo. Wala may pinuntahan ako malapit. Huwag mo kong pagsinungalingan. Anong kailangan mo? Bakit ka pumunta dito? Sumeryoso mukha ni Margie na sa mga sandaling yun ay nakababad ang hubad na katawan sa bathtub. Ibinaba niya ang glass wine sa gilid at inayos ang pagkakalubog niya. Alright, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nabalitaan ko na paalis ka ng bansa. Gusto ko lang sabihin na gusto kong sumama. Alam mo nang ibig ko sabihin, Governor Barcelo. Naipikit na ni Gaston ang mga mata. Problemado na siya kaagad doon. Hindi niya ito pwedeng isama lalo na't may ibang plano siya pagdating nila doon. Paano niya magagawa yon? Promise, hindi kita guguluhin. Gusto ko lang palabasin na kasama mo ko. Bakit mo ginagawa sa akin to, Margie? Anong kailangan mo? May iba ka ba bang kasama kung kaya ayaw mo kong sumama? Dati naman ikaw pa mismo nag-aaya sa akin. Nagbago na naman ang pakikitungo mo sa akin. Bakit, ha? Si Miss Bentacourt ba, ha, Gaston?